Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 233. Lumang Tipan, 2 Chronicles 13, 2 Chronicles 14, 2 Chronicles 15. Sa ika-18 taon ni Haring Jeroboam, nagsimulang maghari si Abias sa Juda. Naghari siya ng 3 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Maacah na anak ni Uriel na taga-Gibeah. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Abias at Jeroboam. Nagtungo si Abias sa digmaan dala ang malakas na hukbo, magigiting na mga kawal at 400,000 na piniling mga kalalakihan. Hamanay naman si Jeroboam laban sa kanya ng 800,000 na piling mga kalalakihan, malalakas at magigiting na mga kawal. Tumayo si Abias sa bundok ng Zimraim, sa may lupaing maburol ng Ephraim at nagsabi, "Makinig ka sa akin Jeroboam at lahat ng Israel. Hindi ba ninyo alam na si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagbigay kay David ng pamumuno sa buong Israel magpakailanman, sa kanya at sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng isang kasunduan?" Ngunit si Jeroboam na anak na lalaki ni Nebat, ang lingkod ni Solomon na anak ni David ay nakipaglaban at naghimagsik sa kanyang Panginoon. Mga walang kabuluhang lalaki na mga hamak na tao ang nakipagtipon sa kanya. Dumating sila laban kay Rehoboam na anak ni Solomon, nang bata pa si Rehoboam at walang pangkaranasan at hindi sila kayang tapatan. Ngayon ay sinasabi ninyo na kaya ninyong labanan ng makapangyarihang pamumuno ni Yahweh sa kamay ng mga kaapo-apuhan ni David. Kayo ay isang malaking hukbo at kasama ninyo ang mga gininto-ang guya na ginawa ni Jeroboam bilang mga Diyos ninyo. Hindi ba't pinaalis ninyo ang mga pari ni Yahweh na mga anak ni Aaron at ang mga Levita? Hindi ba gumawa kayo ng mga pari para sa inyong sarili ayon sa pamamaraan ng ibang lahi ng ibang lupain? Ang sinumang dumarating upang italaga ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang batang toro at 7 lalaking tupa ay maaaring maging isang pari sa mga hindi tunay na Diyos. Ngunit para sa amin, si Yahweh ang aming Diyos at hindi namin siya tinalikuran. Mayroon kaming mga pari na mga anak ni Aaron na naglilingkod kay Yahweh at ang mga Levita na nasa kanilang mga gawain. Nagsusunog sila sa bawat umaga at gabi ng mga alay na susunugin at mga mababangong insenso para kay Yahweh. Sila rin ay naghahanda ng tinapay na handog sa ibabaw ng dinalisay na hapag. Sinisindihan rin nila ang aylawang gintong patungan upang ang mga ito ay magliwanag sa bawat gabi. Sinusunod namin ang mga kautusan ni Yahweh na aming Diyos, ngunit tinalikuran ninyo siya. Tingnan ninyo, kasama namin ang Diyos na siyang namumuno at ang kanyang mga pari ay narito dala ang mga trumpeta upang magpatunog ng babala laban sa inyo. Bayang Israel, huwag ninyong labanan si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Ngunit naghanda si Jeroboam ng isang lihim na pagsalakay sa kanilang likuran. Ang kanyang hukbo ay nasa harapan ng Juda at ang lihim na pagsalakay ay nasa kanilang likuran. Nang lumingon sa likuran ang mga taga-Juda, nakita nila na ang labanan ay parehong nasa kanilang harapan at likuran. Sumigaw sila ng malakas kay Yahweh at hinaypan ng mga pari ang mga trumpeta. At sumigaw ang mga kalalakihan ng Juda at habang sumisigaw sila, nangyari nga na hinampes ng Diyos si Jeroboam at ang lahat ng Israel sa harapan ni Abias at ng taga-Juda. Tumakas ang mga Israelita mula sa Juda at ipinasakamay sila ng Diyos sa mga taga-Juda. Pinatay sila ni Abias at ng kanyang hukbo, 500,000 na piling lalaki ng Israel ang namatay. Sa ganitong paraan, natalo ang Israel ng panahong iyon. Nagtagumpay ang mga taga-Juda dahil umasa sila kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinugis ni Abias si Jeroboam at sinakop niya ang mga lungsod mula sa kanya, ang Bethel, Jesona at Ephron, kasama ang mga nayo ng mga ito. Hindi na nabawi ni Jeroboam ang kapangyarihan sa panahon ng paghahari ni Abias, hinampas siya ni Yahweh at namatay siya. Subalit naging makapangyarihan si Abias, nagkaroon siya ng 14 na asawa at naging ama ng 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay naisulat sa kasaysayan ni Prat-eta Iddo. Namatay si Abias at inilibing siya kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David.
Ang kanyang anak na si Asa ang naging hari. Sa kanyang kapanahunan, mapayapa ang lupain ng 10 taon. Ginawa ni Asa ang mabuti at matuwid sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos, sapagkat tinanggal niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at mga dambana. Giniba niya ang mga sagradong batong poste at binuwal ang mga imahe ni Asherah. Inutusan niya ang mga taga-Juda na hanapin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at tuparin ang kanyang batas at mga kautusan. Tinanggal din niya sa lahat ng lungsod ng Juda ang mga dambana at ang mga altar na sunugan ng insenso. Naging mapayapa ang kaharian sa kanyang pamamahala. Nagpatayo siya ng matitibay na pader sa lungsod ng Juda, sapagkat mapayapa ang lupain at walang digmaan sa mga panahong iyon dahil binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sapagkat sinabi ni Asa sa Juda, itayo natin ang mga lungsod na ito at gumawa tayo ng mga pader sa paligid nito, mga tore, tarangkahan at rehas. Sa atin pa rin ang lupain dahil hinanap natin si Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at binigyan niya tayo ng kapayapaan sa bawat dako. Kaya nagtayo sila at nagtagumpay. May mga kawal si Asa na nagdadala ng mga kalasag at mga sibat. Mula sa tribo ni Juda ay mayroon siyang 300,000 na tauhan at mula sa tribo ni Benjamin ay 280,000 na tauhan na nagdadala ng mga kalasag at mga pana. Malalakas at matatapang ang mga kalalakihang ito. Nilusob sila ni Zira na taga-Ethiopia na may hukbong 1,000,000 kawal at 300 karwahe at nagtungo siya sa Maresa. Pagkatapos, lumabas si Asa upang harapin siya at itinakda nila ang hanay para sa labanan sa lambak ng Sefata at Maresa. Tumangis si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos at sinabi, Yahweh, walang iba kundi ikaw lamang ang tumutulong sa mga mahihina kapag humaharap sa mga kaaway. Tulungan mo kami Yahweh na aming Diyos sapagkat umaasa kami sa iyo at sa iyong pangalan, narito kami laban sa ganito aming bilang. Yahweh, ikaw ang aming Diyos, huwag mong hayaang matalo ka ng tao. Kaya hinampes ni Yahweh ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng Juda, tumakas ang mga taga-Ethiopia. Hinabol sila ni Asa at ang kanyang mga kawal hanggang Gerar. Kaya marami sa mga taga-Ethiopia ang namatay at ang iba ay hindi na nakabawi pa, dahil lubos silang nawasak sa harapan ni Yahweh at sa kanyang hukbo. Marami ang nasamsam ng hukbo. Winasak ng hukbo ang lahat ng nayon sa paligid ng Gerar, dahil natakot ang lahat ng naninirahan doon kay Yahweh. Sinamsam ng hukbo ang lahat ng nayon at marami silang nakuhang mahahalagang bagay. Winasak din ng hukbo ang mga toldang tinirhan ng mga pastol na pag-alagala, kinuha nila ang napakaraming tupa, gayon din ang mga kamelyo at bumalik na sila sa Jerusalem. Bumaba ang espiritu ng Diyos kay Azarias na anak na lalaki ni Oded. Umalis siya upang makipagkita kay Asa at sinabi sa kanya, makinig ka sa akin Asa at ang lahat ng mga tao sa tribo ni na Juda at Benjamin. Kasama ninyo si Yahweh habang kayo ay nasa kanya. Kung siya ay inyong hahanapin, matatagpuan ninyo siya. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil rin niya kayo. Ngayon, sa napakahabang panahon, hindi kasama ng Israel ang tunay na Diyos, walang nagtuturong pari at wala ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa kanilang kagipitan, nagbalik loob sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, hinanap nila si Yahweh at siya ay natagpuan nila. Sa mga panahong iyon, walang kapayapaan sa taong naglalakbay palayo, ni sa taong naglalakbay papunta roon. Sa halip, malaki ang kapahamakang ang nasa lahat ng naninirahan sa mga lupain. Nagkawatak-watak sila, bansa laban sa bansa at lungsod laban sa lungsod sapagkat pinahirapan sila ng Diyos ng lahat ng uri ng pagdurusa. Ngunit magpakatatag kayo at huwag kayong panghinaan ng loob sapagkat gagantimpalaan kayo sa inyong mga gawa. Nang marinig ni Asa ang mga salitang ito, ang propesya ni Propeta Oded, lumakas ang kanyang loob at ipinaalis ang mga bagay na kasuklam-suklam sa buong lupain ng Juda at Benjamin at sa mga lungsod na nabihag niya mula sa bayan sa burol ng Ephraim. Muli niyang ipinatayo ang dambana ni Yahweh na nasa harapan ng portiko ng tahanan ni Yahweh. Tinipon niya ang lahat ng mga taga-Juda at Benjamin at ang mga naninirahang kasama nila, mga taong nagmula kay Ephraim at Manases at Simeon.
Sapagkat nang makita nila na kasama niya si Yahweh na kanyang Diyos, napakarami nilang pumunta sa kanya na nagmula sa Israel. Kaya nagtipon-tipon sila sa Jerusalem sa 3 buwan, sa 15 taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, inihandog nila kay Yahweh ang ilan sa kanilang mga nasamsam, 700 baka at 7,000 tupa at mga kambing ang kanilang dinala. Gumawa sila ng kasunduan na hahanapin nila ng buong puso at kaluluwa si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagkasundo sila na dapat ipapatay ang sinumang tumangging hanapin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hamak man o dakila ang taong ito, lalaki man o babae. Nangako sila kay Yahweh ng may malakas na tinig, may sigawan, may mga trumpeta at may mga tambuli. Nagalak ang buong Juda sa pangako, sapagkat buong puso silang nangako kay Yahweh at hinanap nila ang Diyos ng may buong pagnanais at siya ay natagpuan nila. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain. Inalis din niya sa pagiging reyna si Maaka na kanyang lola dahil gumawa siya ng kasuklam-suklam na imahe ng Diyos ang si Asherah. Giniba ni Asa ang kasuklam-suklam na imahe, dinurog niya iyon at sinunog sa batis ng Kidron. Ngunit hindi tinanggal ang mga dambana sa Israel. Gayunpaman, naging tapat ang puso ni Asa noong mga panahong nabubuhay pa siya. Dinala niya sa tahanan ng Diyos ang mga kagamitan ng kanyang ama at ang kanyang sariling kagamitan na pag-aari ni Yahweh, mga pilak at mga gintong kagamitan. Wala nang digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ni Asa. Bagong Tipan, 1 Corinthians 14:20-40. Mga kapatid, huwag maging mga bata sa inyong pag-iisip. Sa halip, kung tungkol sa kasamaan, maging gaya ng mga sanggol. Ngunit maging ganap sa inyong pag-iisip. Sa kautusan ito ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika at sa pamamagitan ng mga bibig ng mga dayuhan ako ay magsasalita sa mga taong ito. Kahit hindi nila ako pakikinggan, sabi ng Panginoon. Sa makatwid ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay isang palatandaan, hindi sa mga mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng propesya ay isang palatandaan, hindi para sa mga hindi mananampalataya kundi sa mga mananampalataya. Sa makatuwid, kung ang buong iglesia ay magsasama-sama at magsasalitang lahat ng iba't ibang wika, at may mga tagalabas at hindi mananampalatayang pumasok, hindi ba nila sasabihin na kayo ay nababaliw? Ngunit kung kayong lahat ay nagpapahayag at may isang hindi mananampalataya o tagalabas na pumasok, mahihikayat siya sa pamamagitan ng lahat ng kanyang maririnig. Masisiyasat siya sa pamamagitan ng lahat ng nasabi. Mailalantad ang mga lihim ng kanyang puso. Bilang kalalabasan, magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos. Kanyang ihahayag na ang Diyos ay tunay na nasa inyong kalagitnaan. Ano nga ang susunod mga kapatid? Kung magsasama-sama kayo, ang bawat isa ay may salmo, may katuruan, may pahayag, may pagsasalita sa wika, o may pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng bagay upang mapatatag ang iglesia. Kung mayroon mang nagsasalita sa iba't ibang wika, hayaan na may 2 o 3, at magsalitan ang bawat isa. At dapat na mayroong magpaliwanag sa kung ano ang nasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa sa iglesia. Hayaang magsalita ang bawat isa sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 propeta at ang iba na makinig ng may pagkaalam sa kung ano ang nasabi. Ngunit kung may kaalaman na naibigay sa isa sa mga nakaupo sa pagtitipon, manahimik ang nagsasalita. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay maaaring magpahayag ng isa-isa upang matuto ang bawat isa at ang lahat ay mapalakas. Sapagkat ang mga espiritu ng mga propeta ay napapasailalim sa pamamahala ng mga propeta. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan kundi ng kapayapaan. Gaya ng lahat ng nasa iglesia ng mga mananampalataya, dapat manahimik ang mga kababaihan sa mga iglesia. Sapagkat hindi sila pinahihintulutang magsalita.
Sa halip, dapat silang magpasakop tulad ng sinasabi sa kautusan. Kung mayroon man silang nais matutuhan, hayaan silang magtanong sa kanilang mga asawa sa tahanan. Sapagkat nakakahiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Nagmula ba sa inyo ang salita ng Diyos? Kayo lamang ba ang naabot nito? Kung mayroon man ang nag-iisip sa sarili niya na isa siyang propeta o espiritual, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay ang mga kautusan ng Panginoon. Ngunit kung may sino mang hindi kumikilala nito, huwag siyang kilalanin. Kaya mga kapatid, masigasig ninyong mithiin ang magpahayag ng propesya at huwag pagbawalan ang sinuman sa pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Ngunit gawin ang lahat na may angkop at kaayusan. Mga awit, Psalm 101 is the 1-8. Aawit ako tungkol sa katapatan sa tipan at katarungan sa iyo, Yahweh. Ako ay aawit ng mga papuri. Lalakad ako sa daan ng katapatan. Oh, kailan ka lalapit sa akin? Lalakad ako ng may katapatan sa loob ng aking tahanan. Hindi ako gagawa ng mga pagkakamali sa harapan ng aking mga mata, nasusuklam ako sa walang katuturang kasamaan. Hindi ito kakapit sa akin. Iiwanan ako ng mga taong matigas ang ulo, hindi ako tapat sa kasamaan. Lilipulin ko ang sinumang lihim na naninirang puri sa kanyang kapwa. Hindi ko papayagan ang sinumang may mapagmataas at aroganteng pag-uugali. Babantayan ko ang mga tapat sa kalupaan na uupo sa aking gilid. Ang mga taong lumalakad na may katapatan ay makakapaglingkod sa akin. Ang mga mandarayang tao ay hindi mananatili sa loob ng aking tahanan, ang mga sinungaling ay hindi malugod na tatanggapin sa aking harapan. Sa bawat umaga ay wawasakin ko ang mga masasama mula sa lupain. Aalisin ko ang lahat ng masamang tao mula sa lungsod ni Yahweh. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pasasalamat sa mga aral ng pagkakaisa at pagsunod na matatagpuan sa 2 Kronika. Habang kami ay nagbubulay-bulay sa pangako ni Asa na hanapin ka at pangunahan ang kanyang bayan sa katwiran, bigyan mo kami ng inspirasyon upang ituloy ang kabanalan sa aming sariling buhay. Sa unang Korinto, ipaalala mo sa amin na linangin ang pag-ibig at kailanawan sa aming pakikisalamuha, upang ang aming mga salita ay maging kasangkapan sa pagtatayo ng isa't isa. Tulad ng salmista, naway magsikap kami para sa integridad at debosyon sa aming mga gawa, na sumasalamin sa iyong liwanag sa mundong nakapaligid sa amin. Ingatan mo ang aming isipan ng iyong perpektong kapayapaan. Amen.